At nagsiuwian na nga ng ating mga Boy Scouts dala-dala ang mga pagkain na kanilang napanalunan sa game. Good day guys, my name is Rev and welcome for another day's video. At bida pa rin for today ang ating mga Boy Scouts of the Philippines. Ngayon ay nakikita nyo sila na nagpe-prepare ng kanilang mga kakainin for this dinner. At upang makapag-start na nga sila ng pagluluto ay kailangan gumawa na sila ng apoy. Matatandaan ang bawat patrol ay nanalo ng iba't ibang mga grocery items na kanilang gagamitin para sa pagluluto. Nariyan na siyempre ang 2 kilong bigas, ang mga ingredients para sa ulam nila na manok, katulad ng toyo, suka, asin, paminta at iba pa. Kaya ngayon ay tingnan naman natin kung paano ba sila talaga dumiskarte para makapagluto na alam naman natin wala naman silang gaanong experience sa paghahanda ng kanilang sariling pagkain. Eto kasi mga bata na to sa kanilang age ay very dependent pa sa kanilang mga magulang. Sa umaga bago sila pumasok ay kakain na lang, and then maliligo, and then papasok na sa paaralan. Wala silang iniisip na, uy, kailangan ko pa magluto ng aking kakainin na almusal. Pero this time, ngayon dito sa camping nila ng Boy Scout ay masusubok ang kanilang diskarte at kakayahan para sila ay makakain. Wala muna mga parents, sarili lang nila o mga kasama sa patrol ang kanilang makakatulong. Nariyan na yung mga batang walang experience kung paano nga ba magluto sa ganitong uri ng lutuan. Madalas kasi ay mga gasol na or mga stove na talagang ginagamit sa kanilang mga bahay. Pero dito kasi ay kailangang paghirapan ang kanilang kakainin. Ilang taon na nga namin ginagawa ang ganitong proseso ng activity para sa Boy Scout. Nakita kasi namin yung kanyang importance na talagang magagamit ng mga bata ito sa kanilang buhay. At yun naman talaga ang gusto naming mangyari, na matuto ang mga bata sa totoong buhay, yung realidad kumbaga. Pansinin natin ng isang bata na to na talagang sanay na sanay siya sa pagkakatay ng manok. Meron kasing bata na talagang walang idea kung anong gagawin. Maaaring sa bahay nila ay naaatasan na siya na gumawa ng ganitong gawain. Itong batang ito kakaiba din naman ang diskarte. Samantalang ang batang ito naman ay hindi ko alam kung anong lulutuin, kung spaghetti ba o adobong manok. Nakakatuwa silang pagmasdan, kanya-kanyang style. At ito naman isang ito, akala mo maglalaban ng damit. Siyempre para mas madaling maluto ay kailangan mas malakas ang apoy, kaya kailangan paypayan. Diskarteng malupit. At kung may kala na di uling, itong grupo na ito naman ay shellane or yung gasol ang kanilang gamit. At syempre, kailangan tulong-tulong ang bawat isa sa paggawa. Ang daming kamay sa batya. Kung matatanaw ninyo, sa paligid ay kanya-kanyang grupo at kanya-kanyang diskarte sila sa paggawa at pagluluto ng kanilang kakainin. Noong nakaraang taon kasi ay kahoy ang kanilang panggatong para magluto. Pero this time sinabi namin na kailangan medyo mas madali na lang, hindi na masyado mausok. Kaya pinayagan namin na uling ang gagamitin ng bawat isa. At may bumisita sa aming camping itong maliit na batang ito. Si Baby Kali ang aking inaanak. Pero hanggang ngayon, ang grupo na ito hindi pa nakakapagpaapoy. Aba, anong oras na? Baka madilim na, hindi pa tayo nakakapagluto ng sinahing na kanin. Kahit gustong gusto na silang tulungan ng mga parents na nasa paligid ay sinabi namin sa kanila na huwag mo nang tulungan at hayaan silang dumiskarte. Kasi doon sila matututo. Ganoon naman talaga kahit sa loob ng classroom ang mga bata, kung hindi sila gagawa, hindi sila matututo. Yan ang lagi namin paalala sa mga estudyante na huwag matakot sumubok. Kasi ang pag-aaral, natututo ka kung iyong gagawin. The same as malalaman mo ang sagot kung ikaw ay magtatanong. Sa pagkakataong ito ay nalinisan na ng mga bata ang mga manok. Unti-unti na nilang hinihiwa ang mga manok at nagre-ready na for the next challenge. Dito na mismo yung cooking activity. Habang ang iba ay nagagayat pa ng mga ingredients. Ano-ano nga ba ang sangkap ng luluto nila? Adobong manok, so kailangan merong sibuyas, bawang, paminta, toyo, asin, ano pa ba? At iba pa.
Hindi ko rin naman kasi alam kasi hindi ako marunong magluto. Pero nakakasunod naman ako kung mayroong steps katulad halimbawa manonood ako ng video sa YouTube or may babasahin ako ng mga recipe na magtuturo sa akin ng sunod-sunod na gagawin. Nung kabataan ko kasi hindi ako naka-experience ng mag-Boy Scout na talaga nag-camping. Marunong sana ako magluto ngayon. Charot lang. Mukhang malinis na ang karne ng mga grupo na to. Pwedeng-pwede ng isa lang. Pero itong si Prince hindi pa rin tapos sa paggagayat ng mga ingredients. Eto't kanyang dinidikdik pa ang bawang. Pero sige lang, kayang-kaya yan. Sa kabilang dako ay malapit na maluto yung sinaing na kanin ng isang grupo. Ulam na lang talaga ang kulang. Ngunit may mga grupo pa pala na nangingiliti pa ng manok. Ayun, may lechon. Ay, hindi pala. Kala ko lechon na eh. Parang nasobrahan na yan sa pagdadarang sa apoy. At ito nga, totoong-totoo na. Ito na at isasalang na ang kawali sa kalan. At ang mga ingredients ay napaghalo-halo na. Good job mga kids! At tulad nga sa inaasahan ay inabot na tayo ng dilim dito sa pagluluto. Dahil wala namang ilaw dito sa labas ay kinakailangan mag-ilaw tayo gamit lang ang ating cellphone. Naaamoy ko na mabangong usok na nagagaling sa mga kawali. Mukhang masarap ang kain natin ngayong gabi. Successful ang ating survival cooking, Boy Scouts. Good job!